Yo, good day netizens, this is Len Adriano. Kung bago lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. So for today's vlog, I'm on my way papunta sa isang opening ng isang shop, which is sa may Parañaque, Sucat, Muntinlupa, sa Motor Rider Gear Zone. Diyan, shout out kay Boss John Miel sa pag-invite sa akin. On the way na ako, dito ako manggagaling sa Binyan, Laguna, San Antonio na to. So papunta ako ngayon doon. Naisip ko medyo boring naman kung pabiyahe lang ako doon, no. Ngayon kasi nalalapit na Kapaskuhan, marami na naman bibili ng motor panigurado, and maraming turn between manual transmission and automatic transmissions. Marahil kung pinanganak ka na sa manual transmission o masanay ka na talaga sa manual na mga motor, no question, manual yung kukuhanin mo. Pero kagaya ko na nasanay ako sa automatic na motor, ngayon ko pa lang talaga nauumpisahang mahalin yung manual transmission na motor. Lalo na ito nga yung ginamit ko, itong Honda Supra GTR 150. Nasa akin to for lagpas na ng 2 linggo ngayon. Ito yung gamit ko, so kalahating buwan ko na siyang ginagamit. And dun ko lang na-discover kung bakit maraming tao ang may gusto ng manual transmission na motor. So may mga kanya-kanya naman yung advantage and disadvantages. So ngayon medyo halo-halong mga pros and cons lang yung mga ibibigay ko, no, kung bakit manual transmission o bakit automatic transmission na motor ang pipiliin ninyo. When it comes to convenience, talagang hindi mo may compare ang automatic na motor. Napaka-convenient talaga nun, lalo na sa traffic, dahil gas and go ka na lang. Ito kasing manual transmission, kada may hams, kada may traffic, timpla ka lagi ng gear at ng clutch, sabay yan, no? So makakapamili ka ng gears. Pero it can also be an advantage, dahil kapag natuto ka na ng proper gearing or na-develop mo na, na-enhance mo na yung skill mo sa pag-gearing and clutching, mas maganda yung magiging takbo, lalo na kung single rider ka lang din. Nakagaya ko, no, hindi naman ako nag-aangkas dito sa manual transmission na to. Parang mas maganda yung takbo niya for me, kasi nakakapamili ka ng right clutch, ng right gear para sa takbo na gusto mo. Lalo na kapag open yung kalsada, tapos mag-overtake ka, alam mo kung saan gear ka dapat, no, depende sa bigat mo or sa kakayanan mo, kung saan ka sanay, kumbaga. O kaya pagka uphill, no, marahil nasa 2, 3, ganyan, depende kung ano yung kaya ng motor para sa'yo. Tapos kapag ka naman mga leaning, ganyan, banking, matututunan mo rin kung paano yung tamang tempo. Maganda siya actually, nakakalibang paglaruan. Saka yung mabigla ang preno na ganyan, pwede ka kasi magbawas ng gears, diba? Meron itong tinatawag na engine brake. So when it comes to control, napakadami talaga. May full control ka sa motorcycle kapag ka naka manual transmission ka na motor. Ganon din naman sa automatic, wala ka na masyadong iisipin, dahil pati yung engine brake nun automatic na rin. Gas and go ka lang, singit-singit ka sa traffic. Pero maganda guys, napiliin nyo matabang gulong, kahit manual pa yan or automatic. Matabang gulong, kahit hindi masyado malaki, kahit maliit na gulong, basta mataba, mas okay siya. Mas mararamdaman mo yung stability niya when it comes to high speed. Tsaka pagka may mga bulaga ang lubak, hindi ka matatakot na baka tumilapong ka na lang. Okay, acceleration test tayo ngayon. Ayun, sinasabi ko, napakasarap niya kapag ka-open ng kalsada. Iikli talaga yung kalsada bigla. Tapos pwede ka mag-minor kung alam mong hihinto-hinto ka na, diba? Pwede kang magbawas, mag-downshift, kumbaga, kapag alam mong hihinto-hinto ka na. Doon napansin ko nga lang, kapag non-ABS pa yung motor na gamit mo, nag-downshift ka hanggang 1 ng biglaan from high speed,
maglalak talaga yung rear wheels niya, which is normal lang para sa akin. Tapos kung saan ka komportableng gear, pwedeng mag-stay ka na lang doon. Hindi naman always all the time magi-gearing ka, di ba? Matatutunan mo din yan through time. Doon ngayon, na-appreciate ko na lang yung manual transmission kasi once kasi nasanay ka sa automatic transmission, napakahirap din ng bumalik sa manual. Madami kasi akong tropa na galing sila sa manual. Of course, most of the time ang mga motorcycle riders, marami dyan natuto sa manual. Marami, pero marami din natuto sa automatic. Mas maganda na matuto ka sa manual kung beginner ka, para kahit anong motor kaya mo nang i-drive, no? Para hindi ka na mag-doubt na matatakot ka na kapag ka merong manual na motor sa harap mo na kailangan mo i-drive, hindi mo maida-drive. Mas maganda isanay ka sa manual, at kapag kaya mo ng manual, sigurado kaya mo na rin ng automatic. Maninibago ka ng konti kung sanay ka naman sa manual tapos bigla mag-automatic ka. May konting adjustments din kasi walang gearing, minsan gagalaw yung kamay at paa mo. Yung rear brake sa kaliwa, akala mo clutch, no? Nagka-clutching ka pa din. May mga adjustments din. Pero napakagandang motor ng manual. Ngayon ko lang siya na-appreciate. Yung automatic kasi wala na kasi masyadong ano dyan eh, wala na masyadong debate dyan eh. Napaka-convenient niya kasi mostly sa automatic merong seat storage, mostly sa manual wala. Pero hindi naman lahat wala, may ibang meron. Ito ang pinaka seat storage lang nito, yung nalagyan ng papel, diba? Yun lang pinaka seat storage niya. So yun, mga ganun, nami-miss out ko rin yun. Ang hirap mamalengke, ang hirap mag-grocery kapag ka walang seat storage ang iyong motor. Kaya neto sa manual. Tsaka isa pa, nagustuhan ko naman sa automatic compare sa manual, masusuot mo yung gusto mo sapatos, yung favorite mo na sapatos, no? Kasi dito kailangan lagi ka naka naka pang riding boots o kaya naman yung mga sapatos na pangharabas talaga. Dahil pampipindot mo talaga ng clutch, gaya ko, sanay ako ng sungkit-sungkitan yung clutch. Pampipindot mo talaga ng clutch yung sapatos mo. So kapag naulan, matatalsikan din talaga yung sapatos mo kapag ka naka manual transmission ka. Unlike sa automatic, halimbawa may mga gulay board or may step through step board, kaya mo itago yung sapatos mo sa ulan eh. Kasi kapag ka nakakita ka ng mga puddles or yung mga stock na tubig sa daan, sa daanan mo siya, sigurado tatalsik yan eh. Tatalsik yung tubig niyan. Eh kung naka scooter ka, di ba? Naitatago mo yung paa mo sa loob. Unlike dito, exposed na exposed. So kapag nakadaan ka sa mga putik, mga stock na tubig sa daan, mga puddles, talaga tatalsikan yung sapatos mo, no? Kapag nag white shoes ka, GG ka, no? Kapag naulan lalo, o kahit nga ganito maalikabok lang daan eh, sigurado magudumihan at madudumihan yung sapatos mo, no? Kaya mas kailangan na naka complete gears ka kapag naka manual transmission ka, dahil iba yung hatid ng manual talaga eh. Pero ito lang, ewan ko, magkakaiba naman ng kategory yung manual eh. Ito kasing gamit ko ngayon, medyo sports underbone category siya. So parang laging kakarera, gusto nitong motor na to. Nangihingi siya agad ng upshift, ganyan. Tapos hindi ako komportable dito kapag may angkas dahil masyado nakasubsub sa akin, no? Maliban ng ala kung babaero ka, yun talaga yung intention mo na nakasubsub sa yung angkas mo. E di mas okay sa'yo yung ganito, lalo na yung mga sports bike na talagang nakasubsob. Yung sitting position mo talagang naka-lean forward ka. Yung mga ganun, talagang ibang riding strategy na yon, no? Parang tiis pogi na. Pero may mga komportable sa ganun, iba-iba lang yan eh. So sa mga namimili between manual transmission and automatic transmission, tingnan nyo muna kung ano ba yung hinahanap nyo sa motor, diba? May iba kasi naghahanap ng convenience, no? Kapag convenience, pure convenience talaga hinahanap mo, mag-automatic ka. Maraming maxi scoot dyan, maraming mga scooter dyan na talaga makakapaghatid sa'yo ng convenience. Una sa lahat, napaka-comfortable ng sitting position. Pangalawa, may seat storage. Pangatlo, gas and go ka na lang. Lalo kung newbie ka, mas madali yun kapag gas and go ka na lang, wala ka natitimplahing clutch kapag sisingit-singit ka sa traffic. Pero kapag ka kasi natutunan mo yung manual transmission, guys, napakasarap. Tapos marunong ka na rin sumingit sa traffic, alam mo na din yung magagawin kung medyo pababa yung napagparkan mo, all that stuff. Napakasarap din ng manual transmission, lalo't pag nasanay ka na. Tapos may open na kalsada. Ngayon ko lang nagagets yung mga comments sa akin dati, nung nagawa kasi ako ng video dati, bakit manual transmission ang dapat ang the best na motor, bakit automatic na motor ang the best na motor. So basically sinasabi ko lang dun yung mga advantages ng mga motor na yon. So kung di mo pa napapanood yung, maaari mong panoorin. Nung nagawa ako ng video kung bakit automatic
ang the best na motor. May mga nag-comment doon na ano, na inaantok daw sila sa automatic, at the same time kapag long rides mas gusto daw nila yung manual. Doon ko na naiintindihan kasi guys, kapag long rides, halimbawa ganito Sunday ngayon kapag Sunday na hindi gaano ka traffic, ma-appreciate mo talaga yung manual kapag ka laging open ang kalsada guys. Napakasarap mag laro-laro ng shift, ng gearing, mag downshift ka, mag upshift ka. Napakasarap maglaro-laro ng gearing. Para ka talagang feeling mo racer ka, tsaka feeling mo ang galing-galing mo mag-drive kapag ka naka manual transmission ka. Kasi naka full control ka Pwede kang gumamit ng engine brake, pwede kang gumamit ng gear upshift kung gusto mong mabanti ng mas mabilis, di ba? Pwedeng nasa full control ka kumbaga. Kaya napakasarap niyang gamitin kapag ganito na maluwag ang kalsada. Do pag traffic, mas prefer ko talaga yung automatic, no? Pero sanayan lang yan. Kasi kung naka manual transmission ka na ngayon at sanay ka na doon, mas magugustuhan mo talaga yan sa traffic kasi yun ang gamit mo mas sanay ka na Kung bigla ka mag-automatic transmission, maninibago ka, di ba? Baka mahirapan ka pang sumingin sa traffic. Maganda na rin na you can rock the both worlds. Kumbaga, marunong ka mag-adjust sa manual, marunong ka din mag-adjust sa automatic. And isa sa mga may re-recommend ko din, kung mabibili kayo ng motor ngayong December, kukuha kayo, magda-down kayo, kukuha kayo ng hulugan. Isa din sa may re-recommend ko, dapat abot nyo sana yung seat height. No, kasi ito, tiptoe ako. Medyo mahirap to kapag kasingitan sa traffic. Kaya mo siyang i-drive kapag ganyan, dire-diretso. Sabi nga na iba, walang problema kahit mabigat ang motor, di mo naman bubuhatin paano kung traffic? Paano kung traffic, tutukod ng paa mo dyan, di ba? Bubuhatin mo pa rin yung motor mo kapag nag-aantay ka na mag-go ang traffic light, di ba? Bubuhatin mo yung motor mo, tsaka kailangan abot mo. Kasi kapag hindi mo masyado abot, tas beginner ka, diyan yung nagkakos na yung iba sumisemplang, yung iba naman natutumba, di ba? Nagkakaroon ng slides, mga gano'n, all that stuff. Pero ako kasi, once naabot yan ng sapatos ko, kahit kuko ko lang sa paa, kaya ko na i-drive yung motor. And mas gusto ko nga yung matataas na seat height kahit na alanganin sa akin. Do kasi iba na yung riding skills ko. Kilala ko na yung sarili ko kung ano yung kaya ko sa hindi. Pero for the beginners, I don't recommend na mag-risk kayo ng ganun kalaki na kukuha kayo ng motor na sobrang mataas para sa inyo. Kasi baka mamaya mag-cause lang yan ng accident. So I highly recommend, abot nyo dapat, no? Mapa-manual man yan or automatic. May mga nagtatanong, good po ba ang manual transmission for newbies? Good na good siya guys. Kasi ako, nagagamit ko nga siya To think na 1 year akong hindi nagma-manual transmission, pero itong motor na to naging sobrang amo sa akin. Nakabisado ko ng husto. Gaya niya, no? May stoplight, di ba? So ikakalang at kakalang mo yung paa mo niyan. Oh, ayan, nakakalang Ito naman guys, mga sinasabi ko, mga personal na bagay lang to na halo-halo na para may mapag-usapan lang tayo habang may pupuntahan ako. Tsaka makatulong na rin ako sa ibang nagde-decide pa lang, no? Ito ay based on my experience din. And sana makatulong sa mga newbie or kahit sa more experienced riders na hindi alam ang ipapayo sa mga newbie nagtatanong sa kanila, di ba? Para lang may idea kayo kung ano yung pipiliin niyo pagdating na pagkuha niyo ng motor, kung automatic ba or manual. Ngayon lang kasi guys, masyado na sa aking expose ang automatic na motor. Halos buong taon ng 2020 puro automatic na motor ang na-review natin. By the end of 2019 hanggang 2020 puro automatic na motor na re-review natin So no doubt guys, ibig sabihin maganda talaga automatic. Madami ang market niya, no, maraming bumibili for convenience, for everyday use, for daily commute, pang business, marami nang gumagawa. So eto ko ngayon, para nagsasalita ko on the other half naman sa mga manual transmission na motor, na kung bakit ako na isang automatic motorcycle user is nagustuhan ko naman yung manual transmission. Ako kasi ang main goal ko kung bakit din ako nag-manual or bakit ito yung ginamit kong motor ngayon for half a month now, dahil nagpe-prepare ako dahil gusto ko na mag-transition into big bike. Alam naman natin, di ba, mostly sa big bike is manual transmission. So syempre kailangan familiar mo na yung sarili mo sa mga gearing, sa clutching, all that stuff na
masasabi mo na kaya mo na mag-drive ng big bike. So syempre, may fundamentals yan na hindi mo naman matututunan. Maaring marunong ka nga mag-drive, pero may mga driving skills or strategies na matututunan mo lang on hand experience. Meaning to say, kapag ikaw mismo yung nag-drive ng motor. Kaya yun, pin-experience ko lang din kung ano yung pakiramdam kapag naka manual transmission ka, and good enough naman na nagustuhan ko siya, no? And malaki ang possibility na bumili ako ng manual na motor, no? Kasi meron naman ako automatic na mga motor sa bahay. So naisip ko, bumili naman ako ng manual na motor, especially for weekend ride. Napakasarap kasing gamitin talaga. And gusto mo rin na, alam mo yon, yung motorcycle driving skills nasa iyo talaga. Kasi doon mo lang, parang ako sa sarili ko, doon ko lang masasabi na marunong talaga ako magmotor nung marunong akong both manual tsaka automatic, no? Parang dun mo lang yung may bibigay yung confidence mo na nagbumotor ka talaga, or gaya ko na motovlogger, dun ko lang may bibigay yung confidence ko na both ways na i-drive ko na, no? So sooner or later makikita nyo guys, magkakaroon na tayo ng mga big bike reviews. Kung gusto nyo yon, just comment down below ano yung mga motor na gusto nyong ilagay natin sa aking channel na i-review. Just comment down below. Sana may natutunan kayo kahit papano. Ito pa pala, last point, no, bago ko malimutan, fuel consumption. Fuel consumption kasi noon pag sinabi mong manual, mas matipid talaga sa gas. Noon pag sinabi mong manual, kasi mostly ang motor na automatic noon, carb type pa. Pero ngayon na nauuso na yung mundo ng FI, Euro 3, may Euro 4, may Euro 5 pa nga yata. Nauuso na tong mundo na to. Sumasabay na yung mga automatic sa fuel consumption ng mga manual transmission. So very fuel efficient na rin both manual transmission at saka automatic transmission ng motor. Kaya hindi ko siya makiko-compare when it comes to fuel consumption. Depende kasi yan sa throttle hobby natin kung ikaw ba sanay ka magwalwal ng throttle, ikaw ba daan-daan ka lang pumiga. Depende yan kasi sa driver din Pero yun, when it comes to fuel consumption, nothing to worry about. Just to give you an idea, this Honda Supra GT-R 150 has a average fuel consumption of 42 kilometers per liter. So yun ang kanyang fuel consumption. Ang mga automatic na motor naman na nasa 125cc, 150cc, ganun din, naglalaro din siya sa 40 kilometers per liter pataas. When it comes to fuel consumption, halos nagkakatagpo lang yung dalawa. May engine brake siya. So kahit na hindi pa siya ABS, pwede ka mag engine brake na lang para makatulong din siya sa sudden stop. Kagaya niya, bigla pa lang may tatawid, di ba? And ayun, nakakatulong din yung engine brake. So fuel consumption, halos hindi nagkakalayo kung sino mas matipid, depende sa throttle hobby ng gagamit. So I can't really tell kung alin na mas matipid. Depende sa driver pa rin talaga. Depende sa CC ng motor actually. Sana naman wag umulan. So yun guys, sana may natutunan kayo, Ito ay lang, habang nagda-drive ako, gusto ko lang na may mapag-usapan tayo para hindi naman kayo naboboring sa drive ko. Ngayon, papakita ko sa inyo kung gusto niyo sumama sa pupuntahan ko. Papakita ko sa inyo kung ano yung pupuntahan ko ngayon. Basically, opening lang naman siya ng shop, So kung gusto niyo makita, sama-sama tayong pumunta dun ngayon. Sana may natutunan kayo. Mag-comment kayo guys kung may natutunan kayo. Tapos doon na tayo magkita-kita, doon na ako mag-outro sa pupuntahan natin na shop. Motor Rider. Saan? Dito na tayo sa Motor Rider Gear Zone sa Parañaque, Sucat, Muntinlupa. So si Sir John yung may-ari. Tapos kakabukas lang na itong shop niya, siya nag-invite sa atin. So ito yung mamaasahan ninyo na mga helmets, also some gears, meron din dyan, pati mga box, merong mga iba't iba. So kung malapit kayo sa lugar na to, pwede nyo yung i-visit yung shop niya. Medyo lang, pagka buka na, pasok lang kayong konti, may kita nyo na yung shop niya. So congratulations sir, anong masasabi nyo na meron na kayong official na shop nyo ngayon? Dati pangarap ko lang to, and ito na yung
almost 3 years na pangarap ko na natupad ngayon. So sa mga may mga pangarap, push lang ng push, ma-reach din natin yung goal natin in time. Huwag lang tayo mawala ng pag-asa, and samahan natin ang pagdadasal. Yes. So maraming salamat din kay Sir Ned sa pagpunta dito, at maraming salamat. Ayun, thank you din sa pag-invite sa akin, no. So, hindi naman natin papalagpasin basta may nag-i-invite sa atin. Always, kahit start small tayo, lalaki din yan. Ang mahalaga, maumpisahan mo yung gusto mong gawin. Yun lang yun. Tuloy-tuloy lang yung small achievements, pag nagpatong-patong yan. Lalaki din yan in time, no. So, ito, biggest achievement na yan. And ako rin, soon, by 2021, nagpaplano na din ako. So, maganda rin na bumibisita ako sa mga ganito. Nagkakaroon ako ng idea sa mga shops. So, yun. Thank you so much ulit, and congratulations, Sir John. Thank you po ulit. Punta lang kayo dito, visit kayo.